Nagsama-sama ngayong gabi mga executive, anchor, reporter at yung pang staff and crew ng GMA Network para magbigay pugay sa nag-iisang Mike Enriquez. Inalala ng mga kapuso ang di matatawarang karanasan. Kasama si Mike, nakilala rin bilang si Buma. Saksi si Mark Salazar. Sa listahan po ng mga kandidato sa pagkapresidente sa mga radio DJ, tagapaghatid ng balita, investigador ng bayan. Hindi namin kayo tatantanan. Markado na ang lagpas 5 dekadang serbisyong totoo ni Mike Enriquez sa broadcast industry. Kaya naman sa tinaguriang GMA Night, nagtipon-tipon ng mga kaibigan at kasamahan sa industriya ni Mike para sariwain ang magagandang alaalang iniwan ng veteranong broadcaster. Nagkaroon muna ng Holy Mass. Pagkatapos ay idinaos ang memorial service kung saan binigyang pugay si Mike. Sa pangunguna yan ni GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon, President and COO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President at CFO Felipe S. Yalong at iba pang executives. Matagal ko rin nakatrabaho si Mike. At hindi lang yon, during the time we were working together, we were also friends. And that is, I think, more than 23 years. At makikita nyo hindi lamang sa mga testimony ng kanyang mga katrabaho, pati yung mga outpouring of sadness ng mga kapuso niya sa GMA at mga public, yung mga nakikinig sa kanya sa radyo at nanonood sa kanya sa telebisyon. And that proves how good a person he was. We say farewell to Mike, but his legacy will live on. Paalam, Mike, at maraming salamat sa paghahatid ng balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Si Boss Mike po ay tapat, lalo na po sa mga taong totoong tapat sa kanya at nakakuha ng kanyang pagtitiwala. Maaring bilib siya sa trabaho mo at pinaguhusay mo naman, pero napakasarap na maramdamang talagang may tiwala siya sa iyo. Yun po ang aking nararamdaman. Salamat, Boss Mike. Maraming salamat sa iyong paggabay. Dineploy ako sa Tacloban, nagpaalam ako kay Sir Mike, so biglaan, nagalit siya. Sabi niya, pag-uwi ko, mag-usap tayo, hindi pwedeng ganyan, Susan, kasi may iwanan yung programa mo. Sabi ko, yes sir, pasensya ka na, trabaho to eh, gano'n. Abay, bigla din ho siyang pinadala sa Tacloban. Diba? So, nauna ako. Pagdating ko sa airport, nasa lubong ko siya. Hi, sir, sabi, wala tayong magagawa, Susan. Talagang ganyan eh, di ba? Talagang ganyan. Wala tayong magagawa. Pag bigla tayo inyutusan, di ba? Oh, sir, oh. Buma was our masayahin and generous ninong. He believed in the power of a good marriage to change one's life for the better dahil po sa experience niya kay Tita Babes. He was ninong for everyone from the camera crew to the PAs, the editors, the producers, the EPs, and even to me. Kaya ngayong gabi, hiling-hiling ko po sana sa inyong lahat. Can we please stand up and give Mike a big hand of applause? Well done, Mike. Good job on this earth. Farewell, Mike. Your voice may have faded from the airwaves, but your impact will will always resonate in our hearts. Ang aming pagpapahalaga at pagmamahal sa iyo, hindi namin tatantanan. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Ang mga ambag ni Mike sa broadcast industry, dinadakila sa isang resolusyon sa Senado. Ang tatak ng kanyang boses, bukod tanging estilo ng pag-uulat at matatapang na komentaryo. Naging bahagi na raw ng mga tahanang Pinoy
at humubog sa kamalayan ng publiko sa mga isyu at nagaganap sa lipunan. Malaking kawalan daw ang kanyang pagpanaw sa ating bansa, lalo sa propesyon ng pamamahayag at broadcasting, na binubugbog ngayon ng disinformation, fake news at iba pang masamang epekto ng digital media age. Salamat, Sir Mike! Mahal ka namin! Hindi ka namin malilimutan! Marami ang makakamiss kay Mike. Pag ganitong oras ng umaga, pupungay-pungay pa mata ko. Parang nagsisimbang kami nito araw-araw. Pa yung mga tao, serbisyong totoo eh. Pagdating niya dito, upo siya dyan. Dito? Iyan, may dala siyang breakfast, kasama doon ang paborito niyang kape. Lalo't naging buhay niya ang paglilingkod sa broadcasting. Patunay ang handheld radio niya. Pag meron nagsalita sa radyo ng Base 21, sagutin mo na si Sir Mike yun. Siya yung magpa-flash report ng sunog. Siya yung magpa-flash ng aksidente. At sariling transistor. Si Sir Mike, kahit saan siya magpunta, dala niya sa kotse, nakikinig yan. Hanggat hindi pa sira, hanggat gumagana pa, gagamitin niya. May pagkapasaway rin si Mike o Buma. Kwento ng floor director niya ng 20 taon, kapag nasasamid o nauubo siya sa ere, tiyak yan, kumain siya ng kutkutin gaya ng mani. Excuse me po! Ano gagawin niyo? Nagugutom ako. Yung mga ganun siya. So, parang kahit sabihan ko siya, gagawin pa rin talaga niya. Sabi nga niya, Carino brutal siya magmahal. So, once, kung hindi ka niya papagalitan, hindi kayo mahal, hindi kayo close. Maninang isa sa mga supplier, si Ate Lani ng Co-op Canteen ng GMA. Oo, sa isang araw. Sana may mani sa taas dyan para di mo kami makalimutan. Ay bakit nga ba Buma ang tawag kay Mike? May kwento rito ang kaibigan niya at kapwa radio DJ noon na si Willie Inong. Ano yan eh, Mars Ravelo Filipino Comics. Ano yun, elepanteng malaki na ano, na mga 1950s, 60s yun eh. Tinawag ng mga kaibigan niya yun sa kanya eh. Over time, nagustuhan ni Mike. 2 linggo ang nakararaan, huli raw nakausap ni Willie si Mike bago siya isinugod sa ICU. Hanggang sa huli, gusto raw bumalik ni Mike sa trabaho. They kept saying, Willie, next week, they already talked to me. I'm gonna go back on the air next week. Mga kapuso, uuwi na po ako. Ngayon, sa gunita na lang natin mapabalikan ang kanyang pag-uulat at maririnig ang kanyang tinig. Hindi namin kayo tatantanan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Salamat, Ama. Saludo. Mga kaibigan, samahan niyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.